Oo naman. Narito ang buong kuwento na inangkop sa konteksto ng Pilipinas, kasama ang pagpapalit ng mga pangalan, lugar, kultura at iba pang elemento habang pinapanatili ang pangunahing diwa ng orihinal na salaysay. Lumayas ka rito, batang palaboy, sigaw ni Doña Victoria habang nakaupo sa kanyang marangyang wheelchair. Siya ang pinakamayamang babae sa buong lungsod, ngunit ang kanyang mga binti ay lumpo. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya muling makakalakad. Ngunit ang maruming batang ito na humihingi ng kanyang tirang pagkain ay tumitig sa kanyang mga mata at sinabi ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ibigay mo sa akin ang pagkain mo at sa loob ng isang oras, makakatayo ka na. Pinagtawanan niya ito sa mukha, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang batang ito ay nagtatago ng isang sikretong mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang bilyon-bilyong piso. Panoorin hanggang sa huli upang makita ang isang himala na mahirap paniwalaan. Ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa araw na lumapit ang bata sa kanyang mesa, kundi 6 na buwan bago nito, sa araw na hinati ang buhay ni Victoria Reyes sa bago at pagkatapos. Noong umagang iyon, pakiramdam niya ay siya ang reyna ng mundo. Si Victoria, ang may-ari ng pinakamalaking imperyo ng real estate sa bansa, ay lumilipad sakay ng kanyang pribadong helicopter upang pumirma ng isang kontratang nagkakahalaga ng 10 bilyon. Sa ilalim niya ay ang mga gubat at ilog, at tila walang anumang kapangyarihan sa mundo ang makakapigil sa kanya. Sinuri niya ang mga dokumento habang humihigop ng malamig na buko juice at gumagawa ng mga plano para sa susunod na 10 taon. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Bigla, isang tunog ng kumakaskas na metal ang tumabing sa ingay ng mga elesi. Umalog ang helicopter na parang isang ibong na sugatan. May isinigaw ang piloto, ngunit hindi ito narinig ni Victoria. Umikot ang mundo sa isang nakakahilong kaleidoscope ng langit at lupa, isang malakas na pagbagsak, kadiliman at katahimikan. Nang magkamalay siya, nakahandusay siya sa gitna ng nag-aapoy na mga labi. Naamoy niya ang sunog, nalasahan ang dugo sa kanyang bibig at naramdaman ang matinding sakit sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang tumayo upang makalayo sa apoy. Inutusan niya ang kanyang mga binti. Tayo, takbo. Ang kanyang mga binti ay nanatiling tahimik. Tumingin siya sa ibaba. Nandoon ang kanyang mga binti. Buo, hindi nadaganan ng anumang labi, ngunit hindi niya ito maramdaman. Para bang ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay pag-aari ng iba, isang manikin, isang manika, ngunit hindi sa kanya. Sa sandaling iyon, habang nakahiga sa malamig na lupa sa ilalim ng ulan at naghihintay sa mga rescuer, napagtanto ni Victoria na tapos na ang kanyang buhay. Ang sumunod na 6 na buwan ay naging isang impyerno. Ang pinakamahuhusay na klinika sa Singapore, Malaysia at Australia. Isang walang katapusang pila ng mga propesor na may mga tanyag na pangalan sa buong mundo. Mga resulta ng MRI, mga konsultasyon, mga komplikadong operasyon, gumastos si Victoria ng bilyon-bilyong piso nang walang pag-aalinlangan. Sanay siya na nabibili ng pera ang lahat, lupa, gusali, tao, batas. Kumbinsido siyang mabibili rin niya ang kalusugan. Ngunit sa bawat pagkakataon, iisa ang hatol. Iniiwas ng mga doktor ang kanilang tingin, itinatago ang kanilang kawalan ng kakayahan sa likod ng mga komplikadong terminong medikal. Ngunit iisa lang ang punto. Compression fracture ng gulugod, pagkaputol ng koneksyon, kabuuang pagkalumpo ng ibabang bahagi ng katawan, walang pag-asa. Bumalik si Victoria sa kanyang bayan, hindi bilang isang nagwagi, kundi bilang isang baldado. Ang kanyang marangyang mansyon na buong pagmamahal niyang ipinatayo ay naging isang gintong hawla. Ang mga hagdanan ay naging mga bundok na hindi maakyat. Ang mga pintuan ay naging mga pader. Siya, isang babaeng sanay na tumingin sa lahat mula sa itaas, ay napilitan ngayong tumingala sa mga sinturon ng ibang tao. Ang kanyang ugali, na dati nang matigas, ay lalong naging hindi matagalan.
Sinisante niya ang mga katulong sa kaunting ingay. Binabasag niya ang mga salamin upang hindi makita ang sarili sa wheelchair. Kinamuhian niya ang buong mundo. Ngunit ang pinakakinamumuhian niya ay ang kanyang mga binti, ang mga walang silbing piraso ng laman na nagtaksil sa kanya. Isang maaraw na araw ng tag-araw, nagpasya si Victoria na lumabas. Pakiramdam niya ay dinadaganan siya ng mga pader ng kanyang bahay. Inutusan niya ang kanyang tsuper at ang kanyang hepe ng seguridad, si Mang Tomas, na dalhin siya sa pinakamahal na restaurant sa lungsod, ang Restaurante Corona. Nais niyang patunayan sa kanyang sarili at sa lahat na siya pa rin ang reyna, na buhay pa rin siya. Ang mga waiter ay abala sa kanyang paligid. Inililipat ang mga kalapit na mesa upang makadaan ang kanyang malaki at custom-made na wheelchair. Ang mga parokyano ay sumusulyap sa kanya ng may awa at agad na umiiwas ng tingin. Naramdaman ni Victoria ang awang iyon sa kanyang balat at sinunog siya nito na parang asido. Wagyu steak. Itinapon niya ang salita sa waiter nang hindi man lang binubuklat ang menu, medium rare, at ang pinakamahal ninyong kape alamid. Naupo siya sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng balete sa terrace. Perpekto ang pagkain, pambihira ang kape, ngunit wala siyang nalasahan. Sa loob niya ay isang malaking kawalan lamang. Tinutusok niya ang karne gamit ang tinidor. Iniisip na ibibigay niya ang lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang bilyon, para lamang makatayo ngayon at humakbang ng isang hakbang lamang patungo sa kotse. Sa mismong sandaling iyon, nang umabot na sa sukdulan ang kanyang desperasyon, nahawi ang mga halaman na naghihiwalay sa teres mula sa kalsada. Mula sa perpektong gupit na mga dahon ay lumabas ang isang batang lalaki, mga 12 taong gulang. Hindi hihigit pa. Payat na may mga tuhod na butuhan na lumalabas sa kanyang sirang maong. Nakasuot siya ng luma at kupas na t-shirt na 3 laki ang kalakihan para sa kanya at mga sirang sapatos na goma na binalutan ng kulay abong duct tape para hindi tuluyang masira. Ang kanyang mukha at mga kamay ay puno ng uling at alikabok ng kalsada. Ngunit sa kabila ng kanyang kahabag-habag na itsura, hindi siya nakayuko. Hindi niya itinatago ang kanyang mga mata. Dire-diretso siyang lumakad patungo sa mesa ni Victoria nang may kumpiyansa na parabang siya ang may-ari ng restaurant na ito. Agad na nanigas ang guwardiyang si Mang Tomas na nakatayo sa likod ni Victoria. Hinawakan niya ang kanyang radyo. "Hoy, bata," unggol niya. "Umalis ka rito. Pribadong lugar ito." Hindi man lang natinag ang bata. Binaliwala niya ang malaking guwardiya na parabang wala ito roon. Lumapit siya nang malapit sa mesa ni Victoria. Mula sa kanyang katawan ay naamoy ang kalsada, ang kahirapan at ang gutom. Itinaas ni Victoria ang kanyang malamig na mga mata sa kanya. Inaasahan niyang ilalahad ng bata ang marumi niyang kamay at magsisimulang magmakaawa, "Ale, pahingi po ng pera pambili ng tinapay." Inihanda na niya ang isang malupit na pangungusap sa kanyang isipan upang wasakin siya sa isipan. Ngunit tahimik ang bata. Tinitigan niya siya. Ang kanyang mga mata ay may pambihirang kulay abo na parang bakal, at sa loob nito ay nagniningning ang isang talino na hindi tumutugma sa kanyang gusgusing anyo. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga walang buhay na binti ni Victoria sa patungan ng wheelchair, pagkatapos ay sa kanyang mukha, at sa huli sa plato na may hindi pa ubos na steak. Hindi mo na uubusin yan. Hindi iyon isang tanong, kundi isang pahayag, bahagyang paos ngunit kalmado ang kanyang boses. Nagulat si Victoria sa gayong kapangahasan. "Ano?" tanong niya. Itinuro ng bata ang karne gamit ang kanyang maruming daliri. "Kalahati lang ang kinain mo. Hindi mo na kailangan ang natira. Busog ka na. Pero ang mga aso ko, gutom." Naramdaman ni Victoria ang kumukulong galit sa loob niya. Ang kapal ng mukha niya, isang pulubi ang nagsasabi sa kanya kung ano ang kailangan niya at hindi. "Makinig ka, bata," sibat niya. "Lumayas ka rito bago ka ihagis ng guwardiya ko sa labas ng bakod."
Hindi ako namimigay sa mga pulubi. Ngumisi ang bata at ang ngising iyon ay napakamatanda, napakapait, na natigilan si Victoria. Hindi ako pulubi, sabi niya. Nag-aalok ako ng isang kasunduan, isang negosyo. Negosyante ka, hindi ba? Naiintindihan mo ang kita, ang kasunduan. Tumawa si Victoria at ang kanyang tawa ay parang tunog ng isang uwak. At ano naman ang maiaalok mo sa akin? Ang mga kuto mo. Humakbang pasulong ang bata, yumuko sa kanya at tumitig diretso sa kanyang kaluluwa. Ibigay mo sa akin ang steak na ito, mahina niyang sabi. Ibigay mo sa akin ang iyong tirang pagkain at bilang kapalit tuturuan kitang maglakad. Sa pagkabigla at kapangahasan ng pahayag na ito, natigilan si Victoria. Ang tinidor ay nahulog mula sa kanyang mga daliri na may manicure at kumalansing sa porselanang plato. Ang tunog ay nakabibingi sa biglaang katahimikan. Tuturuan akong maglakad, bulong niyang inulit. Umiikot sa kanyang ulo ang mga salita ng bata. Sa nakalipas na 6 na buwan, narinig niya ang daan-daang pangako. Isang albularyo sa Mindanao ang nangako ng lunas. Isang Chinese acupuncturist ang nangako ng himala. Isang Japanese engineer ang nangako ng mga robotic na pagsulong. Lahat sila ay humingi ng milyon-milyong piso bilang paunang bayad at lahat sila ay nagsinungaling. Ngunit ang batang ito, ang munting maruming batang ito, ay humihingi ng isang piraso ng hindi naubos na karne. Ang galit na tila humupa sandali ay muling nag-alab ng may panibagong lakas. Ito ang pinakamalupit at pinakaabsurdong biro na ginawa sa kanya. Tumawa si Victoria. Ang kanyang tawa ay nakakatakot, tuyo, masama, puno ng sakit at pangiinsulto. Ang mga parokyano sa kabilang mesa ay natakot na napalingon. Baliw ka o isang henyong manloloko, sabi niya. Pinupunasan ng serbesa ang mga luhang lumabas sa kanyang masamang tawa. Sa tingin mo ba tanga ako? Sa tingin mo ba maniniwala ako na ang isang tirang pagkain ay mas mahalaga kaysa sa trabaho ng mga pinakamahusay na neurosurgeon sa mundo? Itinuon niya ang kanyang ulo sa kanyang katulong, si Paulo, na nakaupo sa kabilang mesa at nakatitig sa kanyang cellphone. Paulo, bigyan mo siya ng pera, paalisin mo siya sa paningin ko. Si Paulo, isang bata at madulas na karerista, ay agad na tumayo. Kumuha siya ng ilang malalaking pera mula sa kanyang designer na wallet. 10,000, 20,000, 50,000. Ito ay isang halaga na kayang bumuhay sa pamilya ng bata sa loob ng 6 na buwan. Si Paulo, na may mapanguyam na ngisi, ay inihagis ang pera sa mesa sa harap ng bata na parang buto sa isang aso. Kunin mo, bata, tamad niyang sabi. Swerte mo ngayon, bumili ka ng bagong buhay at maglaho ka na. Nahulog ang mga perang papel sa tabi ng plato. Bahagya itong iginalaw ng hangin. Masusing pinagmasdan ni Victoria ang bata. Inaasahan niyang makakita ng kasakiman. Inaasahan niyang dadakmain niya ang pera at tatakbo tulad ng lahat ng mga pulubi noon. Nais niyang makita ang kasakiman na iyon upang kumpirmahin ang kanyang teorya na lahat ay nabibili at walang banal sa mundong ito. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Marco ang pera. Ang kanyang tingin ay hindi bumaba kahit 1 sentimetro. Patuloy siyang nakatitig diretso sa mga mata ni Victoria at sa kanyang titig ay nababasa ang pagkadismaya. Hindi pagkainsulto, hindi galit, kundi pagkadismaya. Tulad ng isang guro na ang estudyante ay muling nagbigay ng maling sagot. Hindi ko kailangan ng mga papel mo, mahinahon niyang sabi. At ang kanyang boses ay nanaig sa ingay ng hangin. Hindi ko mapapakain ng mga aso ko niyan. Kailangan nila ng karne. At kailangan mo ng mga binti. Isang patas na palitan. Produkto para sa produkto. Walang limos. Si Mang Tomas, ang hepe ng seguridad, ay hindi na nakatiis. Siya ay isang malaking tao na may leeg ng toro na sanay na lutasin ang mga problema gamit ang kamao. Hindi niya gusto na isang batang lansangan ang kumakausap sa kanyang amo sa ganoong tono. Tama na ang serko, unggol niya habang tumatayo. Tinakpan ng kanyang anino ang bata. Makinig ka, bata, mayroon kang 3 segundo para maglaho o
o babaliin ko ang gulugod mo. Humakbang si Mang Tomas, iniunat ang kanyang malaking kamay sa balikat ni Marco. Tigil! Ang sigaw ni Victoria ay matalas na parang latigo. Natigilan si Mang Tomas. Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin 1 sentimetro mula sa maruming t-shirt ng bata. Tumingin siya sa kanyang amo nang may pagtataka. Pero, Ma'am Victoria, iniinsulto po kayo niyan. Sinabi kong umupo ka at manahimik. Sa boses ni Victoria ay umalingaw-ngaw ang bakal na dati nagpapanginig sa mga board of directors. Walang sinumang hihipo sa kanya nang wala akong utos. Hindi niya mismo naiintindihan kung ano ang kanyang ginagawa. Ang lohika ay sumisigaw sa kanya na palayasin ang walang galang. Ang amor propyo ay humihingi na parusahan siya. Ngunit ang intuisyon, ang likas na pakiramdam na dati tumulong sa kanya na itayo ang kanyang imperyo, ay bumubulong sa kanya, maghintay ka, mayroong isang bagay dito. Hindi siya nagsisinungaling, nakita niya ang kanyang mga mata. Walang takot kay Mang Tomas, walang pagsipsip sa kanyang pera. Mayroong kapangyarihan doon. Isang kapangyarihan na wala na sa kanya. Bumagsak ang katahimikan. Ang mga segundo ay parang mga oras, tanging ang ingay ng mga sasakyan sa malayo at ang tibok ng puso ni Victoria ang naririnig. Tinitigan niya ang bata, sinusubukang hanapin ang pinakamaliit na senyales ng kasinungalingan, isang anino ng isang ngiti na magbubunyag ng isang biro. Ngunit ang mukha ni Marco ay seryoso, halos taimtim. Naiintindihan mo ba kung ano ang inaalok mo? Tanong niya sa wakas, nanginginig ang boses. Sinabi ng mga doktor na putol ang spinal cord ko. Hindi na ito maaayos. Ang mga doktor ay nagsasalita tungkol sa spinal cord, sagot ni Marco. Pero ako, nagsasalita ako tungkol sa utak. Nakalimutan ng utak mo kung paano kontrolin ang iyong mga binti. Pinatay niya ito tulad ng pagpatay ng ilaw sa isang bakanting silid upang makatipid ng kuryente. Alam ko kung paano buksan muli ang switch. Ang kanyang mga salita ay kakaiba, ngunit mayroong isang nakakatakot na lohika sa mga ito. Huminga ng malalim si Victoria. Wala na siyang anumang maaaring isugal. Talagang wala. Nasa pinakailalim na siya. Sige, mahina niyang sabi. Sa iyo na ang steak. Kinuha niya ang tinidor at gamit ang sariling kamay ay itinulak ang plato sa gilid ng mesa. Kunin mo. Pero makinig ka sa akin ng mabuti, bata. Kung makarating tayo sa bahay ko at lumabas na isa ka lang baliw o manloloko, hindi lang kita palalayasin. Tatawag ako ng pulis at sasabihing ninakaw mo ang pitaka ko at mapupunta ka sa kulungan ng mga bata. Handa ka bang isugal ang iyong kalayaan para sa isang piraso ng karne? Ito ay isang nakakatakot na banta. Ngunit hindi man lang kumurap si Marco. Naglabas siya ng isang lukot ngunit malinis na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Mahinahon, walang pagmamadali, inilipat niya ang mga piraso ng steak, ilang patatas at isang piraso ng tinapay dito. Tinalian ito. Hindi ako takot sa kulungan, sabi niya. Itinatago ang supot sa kanyang bulsa. Takot akong mabuhay ng walang kabuluhan. Tara na, bagay ang bahay mo. Ang biyahe patungo sa marangyang mansyon ni Victoria ay tumagal ng 30 minuto. Karaniwan, ginugugol ni Victoria ang oras na ito sa kanyang cellphone, sinusuri ang mga email o sinisigawan ang mga tauhan. Ngunit ngayon, tahimik siyang nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana ng tinted na Mercedes. Sa tabi niya, sa beige na leather na upuan, nakaupo si Marco. Ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Ang marumi at sirang maong ng bata laban sa karangyaan ng interior na nagkakahalaga ng malaking yaman. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bulsa kung saan naroon ang supot ng pagkain na para bang takot na kunin ito sa kanya. Tumingin siya sa labas ng bintana ng may interes, ngunit hindi nagtanong ng mga hangal na tanong. Hindi niya pinakialaman ang mga pindutan, hindi sinubukang buksan ang musika. Kumilos siya ng may dignidad na bihirang makita kahit sa mga matatandang lalaki. Tahimik siyang pinagmasdan ni Victoria. Sino siya? Naisip niya. Saan siya nanggaling?
Bakit napakakumpiyansa niya? At bakit, Diyos ko po, pumayag ako rito. Nababaliw na ako. Isa na lang akong matandang baldado at desperadong naniniwala sa mga fairy tale. Ngunit sa sandaling sulyapan niya ang kanyang profile, ang kanyang nakatuon na mukha, umatras ang mga pag-aalinlangan. Mula sa kanya ay dumadaloy ang isang kapanatagan na labis niyang kailangan. Huminto ang sasakyan sa mga bakal na tarangkahan ng mansyon. Binuksan ng seguridad ang daan. Pumasok sila sa property. Unang lumabas si Mang Tomas. Inilabas ang wheelchair mula sa trunk. Binuksan ito. Pagkatapos ay may nakasanayang ngunit nakakahiyang kadalian para kay Victoria. Inilipat siya mula sa kotse patungo sa wheelchair. Inayos ni Victoria ang kumot sa kanyang mga binti. Kinamuhian niya ang sandaling ito. Ang sandali kung kailan siya nagiging isang walang magawang pasanin mula sa isang makapangyarihang babae. Inaasahan niyang titingnan ito ni Marco ng may awa o pagkamausisa. Ngunit ang bata ay nakatayo na sa pasukan ng bahay at tinitingnan ng study. Doon, utos niya ng hindi man lang lumingon. May malalaking bintana at maraming liwanag. Kailangan natin ng liwanag. Ang mga katulong na sumalubong sa kanilang amo sa pasilyo ay nanlaki ang mga mata. Ang kanilang ginang, na karaniwang nag-iingay sa kaunting alikabok, ay nagdala ng isang maruming palaboy sa bahay. Ang mayordomo, si Mang Carding, isang matandang istrikto, ay lumapit sa kanila, kumukunot ang ilong. Ginang, dapat ko po bang tawagan ang serbisyo ng disinfection? Amoy. Amoy po ang binata. Tumingin si Victoria kay Marco. Oo, naamoy niya ang kalsada, ngunit ngayon ang amoy na iyon ay parang amoy ng pag-asa para sa kanya. Hindi Mang Carding, putol niya. Dalhan mo kami ng tubig at tiyakin mong walang makakaistorbo sa amin. Walang tawag, walang bisita. Kahit magsimula ang digmaan, wala ako sa bahay. Pumasok sila sa malawak na study na nababalutan ng kahoy na nara. Lumapit si Marco sa pinto at isinara ito sa harap mismo ng ilong ni Mang Tomas na gustong pumasok din. Kumalansing ang kandado. Silang dalawa na lang ang naiwan. Naupo si Victoria sa gitna ng silid sa kanyang marangyang wheelchair. Tumayo si Marco sa harap niya. Sige, sabi ni Victoria, nararamdaman ang panginginig na lumalaki sa loob niya. Nandito na tayo, nasa bulsa mo na ang pagkain. Tinupad ko na ang aking bahagi ng kasunduan. Ngayon, ikaw naman, ipakita mo sa akin ang himala, bata. Tinanggal ni Marco ang kanyang lumang backpack at inilagay sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Nanigas si Victoria. Ano ang nasa loob? Isang armas, droga. Naglabas ang bata ng isang kumpol ng mga kakaibang bagay mula sa kanyang backpack. Isang maliit na martilyong goma, isang set ng mahahaba at manipis na karayom na parang mga karayom sa pananahi, at isang luma at gasgas na libro na may balat na leather. Lumapit siya kay Victoria. Masasaktan ito, babala niya. Hindi pisikal kundi mental. Kailangan mong tanggalin ang iyong baluting bakal. Magsimula ka na, sibat niya. Binuksan ni Marco ang lumang libro. Ang mga pahina ay naninilaw, isinulat sa maliit at malinis na sulat kamay at may mga guhit na diagram. Journal ito ng aking ama. Mahina niyang sabi. Hinahaplos ang takip. Dito ay inilarawan ang mga kasong isinuko na ng opisyal na medisina. Tinawag ito ni Itay na pagkabuhay. Naniniwala siya na ang katawan ay isang makina lamang at ang utak ang nagmamaneho. Kung ang nagmamaneho ay nakatulog sa manibela, natakot dahil sa isang aksidente at ipinikit ang kanyang mga mata, humihinto ang makina kahit na buo ang motor. Nakinig si Victoria nang hindi makapaniwala. Bali ang gulugod ko, bata. Ibig sabihin, putol ang mga kable. Hindi dumadaloy ang signal. Maaring ayusin ang mga kable, pagtutol ni Marco, o gumawa ng mga bagong daan. Plastik ang utak. Ngunit una, kailangan nating suriin kung buhay pa ang nagmamaneho. Kinuha niya ang martilyong goma. Pupukpukin ko ang iyong tuhod ng malakas. Hindi mo dapat hintayin lang ang pagpukpok. Dapat mong isipin na gumagalaw ang iyong binti. Dapat mong makita ito sa iyong isipan na kasing linaw
na para bang nangyayari talaga. Suminghal si Victoria. Ginawa ko na ito ng 1,000 beses sa mga doktor. Ginawa mo iyon upang patunayan na mali sila. Matigas na sabi ni Marco. Ngunit ngayon, gagawin mo ito upang mabuhay. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ipinikit ni Victoria ang kanyang mga mata. Kadiliman. Ang karaniwang malamig na kadiliman. Isipin mong tumatakbo ka. Ang boses ng bata ay nasa kanyang tainga. Hindi lang naglalakad, tumatakbo. Nahuhuli ka na sa eroplano. O, hindi. Tumatakas ka. Hinahabol ka ng mga aso. Nararamdaman mo ang kanilang hininga sa iyong likod. Naninikip ang iyong mga kalamnan. Itinutulak mo ang lupa. Nag-aapoy ang iyong mga binti. Takbo, Victoria. Takbo, pukpok. Pinalo ni Marco gamit ang martilyo ang litid sa ilalim ng tuhod. Idinilat ni Victoria ang kanyang mga mata. Ang kanyang binti ay nakahandusay na hindi gumagalaw. Walang tunog, walang galaw. Isang patay na bigat. Wala, sabi niya nang may mapait na tagumpay. Sinabi ko na sa iyo, sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi na dismaya si Marco. Hindi man lang siya mukhang nagulat. Siyempre wala, sabi niya. Nagtayo ang utak mo ng isang pader. Hinarangan niya ang signal. Natatakot siya sa sakit. Kailangan nating sirain ang pader na iyon. Inilapag niya ang martilyo at kinuha ang isa sa mahahabang karayom. Nanigas si Victoria. Anong ginagawa mo? Hahanapin ko ang mga buhay na punto, sabi ni Marco. Sa tradisyonal na gamot ng mga Tsino, may mga meridian, mga punto kung saan lumalabas ang enerhiya sa ibabaw. Hindi patay ang iyong mga binti, Victoria. Mahimbing lang silang natutulog. Kailangan ko silang gisingin. Umupo siya sa sahig malapit sa kanyang mga paa. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling sapatos na hindi pa man lang nalinis, tinanggal ang kanyang mga medyas na seda. Ang kanyang mga talampakan ay maputla, malamig sa paghipo, na may perpektong pedicure na hindi pa nakikita ng sinuman. Kinuha ni Marco ang karayom. Tingnan mo ako, utos niya. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Tingnan mo ang iyong paa. Dapat mong gustuhing makaramdam ng sakit. Dapat kang magmakaawa para sa sakit. Itinusok niya ang karayom sa unan ng hinlalaki sa paa. Tiningnan ni Victoria ang pagpasok ng karayom. Walang dugo, walang sakit. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang sinehan na nanonood ng pagpapahirap sa isang manikin. Wala, sabi niya. Hinugot ni Marco ang karayom, inilipat ito 1 sentimetro pataas. Tusok. Wala. Mas mataas pa, sa gitna ng talampakan. Wala. 1 oras ang lumipas. Ang buong talampakan ay natusok na. Pinagpapawisan si Marco. Ang kanyang kamay na may hawak na karayom ay nagsimulang manginig sa tensyon, ngunit hindi siya tumigil. Naupo si Victoria sa wheelchair at sa bawat minuto, ang kanyang pag-asa, ang maliit na tilamsik na nag-apoy sa restaurant ay namamatay. Muli niyang naramdaman na isa siyang hangal na matandang babae na naloko. Tama na, pagod niyang sabi. Itigil mo na ito. Isa ka lang sadista. Kunin mo ang iyong pagkain at umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Itinaas ni Marco ang kanyang mga mata sa kanya. Sa loob nito ay may galit. Sumusuko ka na. Mahina niyang tanong. Ikaw na nagtayo ng isang imperyo. Ikaw na winasak ang mga kakumpetensya sa isang tingin. Sumusuko ka sa sarili mong piraso ng laman? Hindi ako sumusuko, sigaw niya. Realista lang ako. Hindi ito gumagana. Hindi ito gumagana dahil hindi ka naniniwala. Sigaw niya pabalik. Nakahiga ka sa gintong wheelchair na ito at kinakaawaan ang iyong sarili. Ay, kawawang Doña Victoria. Ay, napaka hindi makatarungan ng buhay. Nahulog ang loob mo sa iyong sakit, naging dahilan mo na ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Nabulunan si Victoria sa galit. Inabot niya ang isang mabigat na kristal na baso ng tubig na nakatayo sa mesa at iwinasiwas ito upang ibato sa bata. Lumayas. Sigaw niya. Lumayas ka rito. At sa sandaling iyon, sa kasukdulan ng galit, nang ang buong katawan niya ay nanigas upang umatake, si Marco nang mabilis at buong lakas
ay itinusok ang karayom sa isang punto sa pagitan ng kalingkingan at palasingsingan sa kaliwang paa. Natigilan si Victoria. Ang baso ay nahulog mula sa kanyang kamay ngunit hindi nabasag. Sa halip ay gumulong sa alpombra, natapon ang tubig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumiit ang kanyang mga pupil. Naramdaman niya ito. Hindi ito sakit sa karaniwang kahulugan. Para itong may nagdikit ng isang live wire na may mataas na boltahe sa kanyang paa. Isang matalim, mainit na kirot. Isang instant na tumagos sa kanyang binti mula sa daliri ng paa hanggang sa tuhod at tumama diretso sa utak. "Ah!" sigaw niya. Agad na hinugot ni Marco ang karayom. Tinitigan niya siya, humihingal. "Naramdaman mo?" tanong niya. Hindi makapagsalita si Victoria. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa mga hawakan ng wheelchair na bumaon ang kanyang mga kuko sa katad. "Doon," bulong niya, itinuturo ang kanyang binti na may nanginginig na daliri. "May apoy doon." "Nararamdaman ko ang apoy, Marco." Itinapon ng bata ang karayom at humandusay sa likod. Diretso sa alpombra, iniunat ang kanyang mga braso. Tumawa siya. Ito ay isang nerbiyoso, histerikal na tawa ng ginhawa. "Nandyan ang koneksyon," sigaw niya. Nakatingin sa kisame. "Tama ka, Itay. Ang linya ay hindi putol, barado lang ng basura. Nakalusot tayo, Victoria. Nakalusot tayo sa pader." Naupo si Victoria, takot na gumalaw. Takot siyang mawala ang pakiramdam na ito ay isang guni-guni. Ngunit ang bakas ng apoy ay nagniningas pa rin sa isang lugar sa malalim ng kanyang binti. Ito ang pinakamagandang sakit sa kanyang buhay. Tumingin siya sa batang nakahiga sa sahig, marumi, pinagpapawisan, tumatawa. "Ano ngayon?" tanong niya. "Tayo na ba ako?" Umupo si Marco at tinitigan siya ng seryoso. "Hindi. Hindi ngayon. Ngayon. Natagpuan lang natin ang pinto. Ngayon kailangan nating hanapin ang susi at buksan ito. Reconnaissance lang ito. Ang tunay na digmaan ay magsisimula bukas." Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang mga tuhod at sinimulang kolektahin ang kanyang mga kagamitan. "Babalik ako bukas ng 9:00 ng umaga," sabi niya sa isang business-like na tono, tulad ng isang tunay na doktor. "Maghanda ka. Magtatrabaho tayo hanggang sa bumagsak ka at pagkatapos, kaunti pa." "Marco," tawag ni Victoria nang hawak na niya ang doorknob. Lumingon siya. "Salamat," sabi niya. Mahirap para sa kanya ang salitang iyon. Matagal na niya itong hindi sinasabi kaninuman. Tumango ang bata. "Pakainin mo ang mga aso," sabi niya. "Nasa akin na ang karne." Pero gusto nila kapag may nag-iisip sa kanila at lumabas siya. Naiwan si Victoria na mag-isa sa malaking study. Sa unang pagkakataon sa 6 na buwan, hindi niya tinawag si Mang Tomas para dalhin siya sa kwarto. Naupo siya sa dilim, nakahawak sa mga hawakan ng upuan, sinusubukang alalahanin ang pakiramdam ng apoy sa kanyang binti. Hindi ito gumana, ngunit alam niyang nandoon iyon. At alam niyang bukas ay isang bagong araw, isang araw kung kailan sisimulan niya ang kanyang digmaan. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang walang katapusang, nakakapagod na marapon para kay Victoria. Ang kanyang marangyang mansyon, na dating lugar ng pahinga, ay naging isang larangan ng digmaan. Bawat umaga ay hindi nagsisimula sa kape, kundi sa pagdating ni Marco. Walang awa ang bata. Hindi siya nagbibigay ng palugit, hindi nakikinig sa mga reklamo. Pinilit niya siyang gumapang sa alpombra na parang sanggol, nakabitin sa kanyang mga kamay, nag-concentrate ng maraming oras sa isang daliri ng paa. "Nakalimutan ng iyong mga kalamnan kung paano gumana," paulit-ulit niyang sinabi nang bumagsak si Victoria sa ika-100 pagkakataon, duguan ang kanyang mga tuhod. "Kailangan mong paalalahanan sila. Ikaw ang general, sila ang mga sundalo. Kung mahina ang general, mamamatay ang hukbo. Hindi ko na kaya." Isang araw nang nagtaksil sa kanya ang kanyang mga binti at bumagsak siyang padapa, hindi makabangon, sumigaw si Victoria. "Tama na, hindi ko na kaya. Isa akong baldado, Marco. Ito na ang katapusan." Tahimik si Marco.
Lumapit siya, umupo sa tabi niya, at naglabas ng isang lumang larawan ng isang lalaking nakaputing coat mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang ama. Sabi ng aking ama, mahina niyang sinabi, ang katapusan ay dumarating lamang kapag tumigil ka ng lumaban. Hanggat humihinga ka, maaari kang manalo. Gusto mo bang manalo ang mga taong naghahati-hati ngayon sa iyong kumpanya? Gusto mo bang pagtawanan ka ni Paulo? Ang mga salitang iyon ay mas matindi kaysa sa sakit. Naalala niya si Paulo, ang kanyang katulong, na sumusubok na sa upuan ng direktor. Nagbigay sa kanya ng lakas ang galit. Nagngalit siya ng ngipin, sumandal sa sahig gamit ang kanyang mga kamay at nanginginig ang buong katawan bumangon sa kanyang mga tuhod. Isa pa, sibat niya. Isa pa. Ngunit ang banta ay hindi nagmula sa sakit, kundi sa mga tao. Ang mga tsismis tungkol sa isang palaboy na nagpapagaling sa isang bilyonaryo ay nakarating sa tainga ng kanyang personal na doktor, si Dr. Sandoval. Ang tanyag na propesor na ito ay nagalit, natatakot na mawala ang kanyang gintong minahan. Bumukas ng malakas ang pinto ng study. Sa pintuan ay nakatayo si Dr. Sandoval, kasama ang hepe ng seguridad na si Mang Tomas. Anong nangyayari dito? Sigaw ng doktor. Nakikita si Victoria sa sahig na may mga karayom sa kanyang mga binti. Ginang Victoria, pinapatay ka ng manlolokong ito. Ito ay impeksyon. Ito ay isang krimen. Mang Tomas, itapon mo ang batang iyan sa labas. Humakbang si Mang Tomas patungo kay Marco. Umatras ang bata. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang takot ng isang bata sa harap ng isang malaking lalaki. Huwag kang maglakas loob. Ang boses ni Victoria ay mahina ngunit kasing lamig ng yelo. Natigilan si Mang Tomas. Pero, Ma'am Victoria, simula ni Dr. Sandoval, sinabi kong lumabas kayo, dahan-dahan, na may matinding pagsisikap, sumandal si Victoria sa mesa, itinaas ang kanyang katawan. Tinitigan niya ang doktor ng may pagkasuklam. 6 na buwan mo akong ginamot. Kumuha ka ng bilyon-bilyon at sinabing wala akong pag-asa. Ngunit ang batang ito, sa loob ng 2 linggo, ay ginawa ang hindi mo nagawa. Nararamdaman ko ang aking mga binti, doktor. Nararamdaman ko ang sakit. Tinatanggal na kita sa trabaho. Lumayas kayong 2 sa bahay ko. Namutla si Dr. Sandoval at tumakbo palabas. Yumuko si Mang Tomas at sumunod palabas. Naiwan si Victoria na nakaluhod, humihingal. Tumingin siya kay Marco. Tayo na lang, sabi niya. Bukas ang pulong ng mga shareholder. Susubukan ni Paulo na kunin ang kumpanya. Kailangan kong pumasok doon gamit ang sarili kong mga paa. Narinig mo? Pumasok, hindi itulak. Tumango si Marco. Naging matanda ang kanyang mukha. Kung gayon, magtatrabaho tayo sa gabi. Hanggang sa bumagsak ka. At pagkatapos, kaunti pa. Dumating ang araw ng pulong ng mga shareholder. Sa malaking conference room ng isang salaming skyscraper, nagtipon ang mga pating ng negosyo. Ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling damit ay nagbubulungan, nakatingin sa bakanting upuan sa dulo ng mesa. Kumikilos na si Paulo na parang may-ari. Mga kasamahan, sabi niya ng may peking pagsisisi, si Ginang Victoria, sa kasamaang palad, ay hindi na kayang pamahalaan ang imperyo. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Kumuha siya ng isang palaboy sa kalye upang pagalingin siya. Dapat nating ipakita ang habag at ipadala siya sa isang rehabilitation center at ang pamamahala. Kukunin ko na. Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga dokumento para sa pagtanggal sa direktor ay nakalatag na sa mesa. Kinuha ni Paulo ang panulat upang pirmahan ang utos. Eksaktong 10:00. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng silid. Lumingon ang lahat, inaasahan na makakita ng isang wheelchair, ngunit walang itinulak sa silid. Sa pintuan ay lumitaw ang isang tungkod. Isang eleganteng itim na tungkod na may pilak na hawakan, at sa likod nito pumasok si Victoria. Nakatayo siya. Maputla siya. May pawis sa kanyang noo. Bawat hakbang ay mukhang masakit para sa kanya.
Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit naglalakad siya. Mabagal siyang naglakad ngunit tuwid, taas noo, nakatingin diretso sa mga mata ng taksil na si Paulo. Bumagsak ang isang nakabibinging katahimikan sa silid. Tanging ang tunog ng kanyang takong at ang pagpukpok ng tungkod ang naririnig. Tok, hakbang. Tok, hakbang. Ang babaeng inilibing na nila ng buhay ay bumangon mula sa abo. Nakarating si Victoria sa kanyang lugar. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo, sumasandal sa mesa gamit ang dalawang kamay upang itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Narinig ko, sabi niya sa isang boses na umalingaw-ngaw ng bakal, na naghahanap kayo ng bagong direktor. Narito ako. May tumututol ba? Umatras si Paulo. Naging kulay abo ang kanyang mukha, nahulog ang panulat mula sa kanyang mga kamay. Pero, Ma'am Victoria, paano? Utal niya, lumayas ka, mahina niyang sabi. Tinatanggal na kita sa trabaho, Paulo. At lahat ng sumuporta sa iyo, lumayas din kayo sa gusali ko. Walang nangahas na magsalita. Ang kapangyarihan ay bumalik sa may-ari nito. Nang gabing iyon, nang makamit na ang tagumpay, hindi umuwi si Victoria para magdiwang. Pumunta siya sa address na ibinigay ni Marco. Ito ay isang mapanganib at mahirap na lugar sa gilid ng lungsod kung saan ang mga bahay ay parang mga guho. Huminto ang kanyang limusin sa harap ng isang kinakalawang na garahe. Lumabas si Victoria, nakasandal sa kanyang tungkod. Bahagyang nakabukas ang pinto ng garahe. Sa loob, isang malabong ilaw ang nakasindi. Nakita niya si Marco. Nakaupo ang bata sa isang kahon at pinapakain ang dalawang matandang aso ng parehong karne na kinuha niya sa kanya. At sa isang sulok, sa isang pansamantalang kama, nakahiga ang isang lalaki. Payat siya, hindi ahit. Ngunit ang kanyang mga mata ito ay ang parehong matalino at matalas na mga mata tulad ng kay Marco. Sino ito? Tanong ni Victoria habang pumapasok. Tumayo si Marco, pinoprotektahan ang lalaki gamit ang kanyang katawan. Huwag kang matakot, Ginoo. Ako ang ama ni Marco, si Antonio. Napasinghap si Victoria. Kilala niya ang pangalang iyon, si Dr. Antonio Cruz, ang maalamat na neurosurgeon na nawala 5 taon na ang nakalipas matapos ang isang malaking iskandalo. Ipinahamak siya ng mga kakumpetensya, inakusahan ng malpractice, tinanggalan ng lisensya at winasak ang kanyang buhay. Akala ng lahat ay umalis siya o naging lasenggo. Ngunit nanatili siya rito, sa kahirapan, lumpo ng sarili niyang depresyon, pinalalaki ang kanyang anak. Siya ang nagturo sa akin, sabi ni Marco, nakatingin kay Victoria. Gumuhit siya ng mga diagram para sa akin. Sinabi niya sa akin kung saan dapat pindutin, anong mga salita ang dapat sabihin upang magalit ka at lumaban ka. Ako lang ang kanyang mga kamay. Siya ang tunay na tagapagligtas. Sinubukang bumangon ni Dr. Cruz. Hindi ako maaaring pumunta mismo, sabi niya. Hindi ako papayagang makapasok sa pinto. Isa akong itinakwil. Ngunit nakita ko ang iyong aksidente sa balita. Alam kong ito ay psychosomatic. Alam kong makakatulong ako. Ipinadala ko ang aking anak. Tiningnan sila ni Victoria, ang henyo na nakatira sa isang garahe at ang kanyang matapang na anak na para sa kanyang ama ay handang mapahiya. Iniligtas nila ang kanyang buhay kapalit ng mga tirang pagkain habang ang kanyang mga kaibigan ay nagtaksil sa kanya para sa bilyon-bilyon. Ang mga luhang hindi niya ipinakita kahit sa gitna ng matinding sakit ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya kay Dr. Cruz at kinuha ang kanyang payat na kamay. Hindi ka na isang itinakwil, matatag niyang sabi. Simula bukas, ikaw ang punong doktor ng aking bagong klinika sa rehabilitasyon. Kukuha ako ng pinakamahusay na mga abogado sa bansa. Patutunayan natin ang iyong kawalang kasalanan. Ibabalik natin ang iyong lisensya. Ibabalik natin ang iyong buhay. Lumingon siya kay Marco. At ikaw, mag-aaral ka sa pinakamahusay na paaralan. Hindi ka dapat maging isang palaboy. Ipinanganak kang isang doktor. Lumipas ang 10 taon. Ganap na gumaling si Doña Victoria. Ang tungkod ay naging isang eleganteng aksesorya na lamang.
ang klinika ni Dr. Antonio Cruz ay naging tanyag sa buong mundo, nagbabalik ng pag-asa sa mga isinuko na ng iba. At si Dr. Marco Cruz, ay nagtapos sa medisina ng may karangalan. Minsan, habang nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ni Victoria ang isang lumang larawan kung saan isang maliit at maruming bata ang nakatayo sa harap ng kanyang wheelchair. Itinago niya ang larawang iyon bilang isang paalala. Isang paalala na ang tulong ay hindi dumarating mula sa inaasahan mong lugar, na sa likod ng maruruming damit ay maaaring nakatago ang purong ginto. At kahit na sinasabi ng buong mundo na hindi, ang pananampalataya ng isang maliit na bata ay maaaring lumikha ng isang imposibleng himala. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, bigyan ito ng like. Isulat sa komento ang salitang himala kung naniniwala ka na ang kabutihan ay laging bumabalik, at tiyaking mag-subscribe sa channel ng Kwento ng Hating Gabi. Salamat sa pagsama sa amin.